ay dahil po na yung kung amo ko na pinagkakabahuhan ko na sabi ko nga ay uuwi na ako dahil sabi ni Pastor Gani sa akin, ay Sister Lima, uuwi ka na. Kasi matagal ka nang wala sa pamilya mo. Sabi ko, at ako naman din na nag-pray ko, Lord, kung wala na po akong gagawin sa kuya. Kasi nung bago ako makapunta ng kuya, sabi ko, Lord, kung may dahil nagpahiniling ako ng Kalamba chapter, ay sabi ko, Lord, kung meron ka talaga ipagagawa sa akin. Kasi hindi naman po talaga ako pupunta ng kuya. Meron po akong remote pwesto sa palengke, bakery supply, candy supply, lard and market, at meron po akong candy, may 5 po akong tao. Nanay, lagi mambabalot mo pa ako ng candy ha, wag mong kalimutan yun. 5 po yung tao ko. At yung 5 po yun, nung ako po ay nandun po sa Arroyo, ang 25 po nun ay na-born again, at nakadiktin po sa buong Kalamba. Ano nga lang, biging pastor na ko. Ngayon po, dito po nakapapasok sila Alma. Sinasabi ko, dahil ako, ang sarili ko, ay nakaranas ko at nakaano po ito. Nung umuwi ako, stop na ako. Umuwi na ako. Walang moderator. Wala ba? Let it go ba? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Oo na, sabi nila. Di ba? Puro na lang. Kung mali ako, yun na lang, no? Di ba? Hindi naman ako nagsabi ng iba eh. Tapos po. Tinatanungin nga pala ako. Ano, sige. Sabi ni hindi mo pwedeng hindi ka sasama. Hindi ka pwedeng iwan. Kasi ikaw nga yung nanay ni Father Randy. Paano mo sasabi nga pala, paano ka naging nanay ni Father Randy? Parang dinadivert nila. Ayaw niya na. Sige na, okay na. Kailangan na lang ako. Basta sasabihin mo lang. Ate Lima, kay Randy na lang. Okay, kay Randy. Paano daw? Hindi, interesado din ako na kung paano kayo naging nanay ni Randy. Sige. Ano daw kung ako eh. Sorry po. Ayun po, si Randy kasi kaya naging nananayan ko. Yan po ay talaga pong tahimik. Tahimik lang siya. Sa pagkatahimik niya, kaya niya meron dinadamdam or meron problema o meron sumasamaan loob, sa akin lang naman niya nagsasalita. At saka ako naman, parang yung anak-anakan ko lang talaga doon sa tiyan ng dugo. At ako, yan po talaga, masasabi ko, napakatahimik at napakatahimik. Pero, pag po yan yung nagsalita, may talim po yung manalita, pag nagsalita po yan. So yun po, ako po gusto ko pa ipagpasalamat kasi nung umuwi ako na wala akong talagang pera, sila lang, binigyan nila ako ng pampuhunan para di ako ng kendihan. Kasi nga po, nung bumalik ako, wala na yung kendihan ko, wala na rin bahay ko, wala na lahat kasi nasunog. Umuwi pa ako, walang pera. So, nag-start uli ako at sila yung nagbigay sa akin ng opportunity na makapag-start uli. Pero naubos din yun dahil nagkasakit yung mga anak ko. And then, napapunta po ako Pastor Edwin. kala Edwin. Doon ako napapunta kasi nagputong ka ng cheque ko. So, kailangan kong magtago. Kaya sinasabi ko sila wala nakaalala sa akin. Paano tayo maalala natin? Wala nang komunikasyon. Okay, doon po siya po umampun sa akin, natutulog ako sa kanilang set. At then, nandun po si Paulino. May istorya din po yun. May istorya yun. Marami din mga manggagawa doon na may kasamang istorya doon. Mga bishop, mga pastor, mga ano. Yun po yung aking yun yung part ko po sa Body of Christ. Nakalink po ako sa maraming mga pastor, sa mga manggagawa at may pinagagawa at gagawin ng Panginoon. At yun po yung role ko. Hindi po ako pastora. Kaya huwag niyo pong hanapin na sa dami po mula 28 years po ay sinuko ko na yung buhay ko sa Panginoon. Nag-pioneering ako ng 5 chapter po na church. At isa po, kasama ko po sila Edwin
sa CCK, sa JGRRC. Jesus God's Righteousness, mas mataas ang pagkakatawag po ng ako po, kung tatanungin nyo, ang yun po ay mangusap sa akin ng Panginoon, ang JGRRC, God's Righteousness Revealed Church. Ibig sabihin po, yung po yung pangungusap sa akin ng Panginoon na si Kristo ay mahayag sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At ang iglesia po ay tayo, kaya napakatindi ng church ng JGRRC at yun ay dadaan sa mga magtitindi pang purifying ng lahat ng mga ano. Kaya po puli po ang Panginoon. Ako po ay nabe-bless dahil nung makita ko lang kayo na nagpatuloy, nagpapagamit, sapat na po sa akin yun. Amen. No? Purihin po ang Panginoon, to God be the glory for your life. Even sa gagawin pa ng Panginoon, lalo na po sa JGRRC. Amin niyo po sa prayer dahil may malaki pong gagawin ng Panginoon sa buhay po ni Pastor. Amen. Ate Vita. Sa Diyos po yung papuri dahil talagang nakatakda na yun. Walang pwedeng makapigil. Miski sa bawat isa na binigay sa inyo, inintra sa inyo. Ako, inintra sa akin, makalimpo ako sa inyo dahil pinirapisin po yan ni Pastor Solomon na ang aking puso ay isa pong tanso po na nakakonekta sa bawat maraming tubo. Yun po yung pinirapisin niya sa akin, no? Noong 1992. Na 1992 po, nasa Korea po ako, yun po ay nung panahon po ng mga tinatawag na prophetic gesture po, na ang puso ko daw ay nakakonect, tubo, nakakonect, tanso, ang kulay niya, and then yung prophecy po, at yung nakita po ni Edwin na madami daw ako, may corona daw ako at hindi pa daw ilalagay sa akin, kaya kailangan kong i-workout yun, kasi yung corona ibigay sa akin. Sabi ni Edwin, no, kung nakita niya yun, Lord, lalagay na ba yung corona niya? Sabi niya, hindi pa. Then tapos, ang sumunod po na pinakita sa akin ng Panginoon ay isa pong horse. At yun po yung sinabi sa akin at hindi ko po yung kinakalimutan mo. Nais ko lang i-share na ako po daw ay isang kabayo. Pero sabi sa akin ng Panginoon, kahit kay kabayo at may malakas kang pangangatawan at pero huwag mong kalilimutan ang iyong lakas ay nagmamula sa akin. Kaya kahit iwanan ako ni naman, magiging malakas pa rin ako. Hindi naman ako maalala, hindi ako kalilimutan ng Diyos na pinag-iwan ko lang. Amen? Hindi ka namin naman nakakalimutan eh. Amen, amen. Alam mo ate, ano ka namin makakikita? Oy, Nakalimutan niyo ba? Hindi. Kahit kanino tinatanong namin si nanay. Sabi ni Pastor Gani, kumusta sa inyong lahat? Naminis daw niya. Nanonood kayo. Pastor, may gusto sabihin si Pastor Gani, si Ate hindi Lima. kasi concern siya sa pamilya kasi tinuro niya yun eh. Lahat binisto ni Ate Lima. Kapera lang kay Gilbert. Bakit si Ate Gilbert? Ako binis. Pero sa totoo lang, kaya ako'y nagkaasawa, gawa din niya. Ay, di ba nakalimutan? Matchmaker si nanay. Kaya nga nanay niyo Ang ginawa ni Ate Lima kasi, nananahimik ako doon kila Ninang Yesa. Niyaya ko, kukunin lang natin gamit mo, no? Yung pala, itatanan ko na. Sino ba nagtanan ako ba? Pero pinakasala ko muna. Yun po. Alam niyo, natanda ko si Ate Lima pag nag-ano tayo, di ba? Dati, ang program ng JLA, paano? Opening prayer, tapos testimony portion, di ba? At si Ate Lima na ang tumayo, Closing na kasi. wala na magtuturo. So, sasabihin Benediction. At saka huwag niyo ako pagpe-prayer kasi ang tatlong oras na prayer sa akin ay ano lang. Ayun. Nag-start pa lang ako noon. ang kasunod ngayon na yung tahimik. Ngayon, yung dalagang-dalaga pa rin. Pero naalala ko, pinag-pray to ni Pastor Dolphy Jr. eh. Ano bang kasabi ka? Dilhem naman, si Sir.
Ayan talaga ako eh. Oo, Hindi may- ko na magsalita. Hallelujah. Ayan, maraming salamat sa bawat kasukay ng bawat isa. Lalo na kay ating kapatid na napuna na sa Kaya magsasalita. tunay nga na there is no more pain, no more sorrows. Kasi naandun na siya sa piling ng Panginoon. Praise God. Na kung saan. Natutuwa po ako sa bawat isa sa atin na nagpapatuloy. One way or another, nagkakalimutan lang tayo. Ganyan, napakalaking impact sa bawat isa sa atin. Kapag naandun yung communication, na kung saan naandun yung papaalala, di ba? O, kasi tawag nito, ayun, na ano tayo, nabubush yung ating yung nare-revive yung ating spiritual life para tayo lalo na tumatag sa yun. Well, salamat kay Brother Randy. Actually, nung time ng GIL kasi naka-settle na bago ako pumasok, nauna pa si Pastor Au, kasama nandun si Pastor Au noon. Sila yun nagkatag. And then it follows dun din ako. Kasi nasa dito ako, bumalik kasi ako noon, kasama ko si Gloria din, napapunta ako ng GIL. Doon ako nag-retain. And then dumating yung time na nag-uwian na, kami na lang yung natira. And then that time naman, yun naman yung pagtubo ng GA1. Kasi actually, trainee nila ako. Ayaw kong tumayo din kasi wala din akong alam. Hindi naman talaga ako na equip na in speaking the word of God. Sina brothers ang kung bakit pa naman tuwing wala si pastor, may mga pasok sila. Kaya ako Kaya I thank God na kung saan na-equip din ako. Kaya salamat sa bawat ay, si pastor! Matuto. Na kung saan, as of now, tinatawag kong pastora na kung Lord God. Kala nila pastora ako, pero kasi nakatawag nito simula noon, kasi para bang during pandemic, nauuhaw din ako sa sa mga makikinig ng Word of God, nakaka-tune din ako sa mga online, gano'n. So anyway, gano'n na nga yun. Actually, si Brother Randy talaga, kasama namin nung nag-start ng JA1, sina Brother, Sister Alma. Thank God na kung saan naandun yung support. Dumating yung time na medyo nagkagulo doon sa music. Natatakot ako! Sabi ko, di pa dyan, sabi ko. Kasi nga, yun. Pero talaga kung naandun talaga ang Panginoon, kikilos ang kikilos. No matter what na wala man yung mga gagamitin na mag-lead. Kasi wala talaga akong alam pag I don't know, yung bang natatakot kasi dahil nga hindi ako out of tune nga sabi nila, KFC sabi ko nila. Glory to God. Nakakakanta lang ako kapag group. So, siya kasi na-realize ko nung time na sila'y nasunugan nung time na yun, nasa leadership ako noon. Sabi ko nga, hindi ko naman alam na kung ano yung gagawin, basta sila lang. So, sabi ko, yun yung time na yun na kailangan nila, alam mo, na-guilty talaga ako nung tapos na. Ngayon ko lang na-realize, kasi nung time na yun, parang wala lang, gawin mo yan, sige lang. Yun lang, di ba? Pero yung talagang yun. So, yung time na yun talagang, then later on, na sabi nga ni Randy, bakit ko siningil, nagkaroon kasi ng issue na gabi na kami umuwi, meron kami sa sakyan na dala-dala na overspeeding. Eh di siyempre sino yung may nag-drive, siya magbabayad. Hindi ko naman kukuhanin sa collection, diba? So, sabi nga nila, dapat ang church, kasi ginamit yung church. Ganun ba? Kasi nakauwi na yun din. Pagkatapos dun yung time na na-realize, oo nga, nung nasunugan sila, wala man lang na galing sa church. So, sorry po, Brother Randy. Tsaka Sister Arnold, with regards to that. Ngayon ba talaga, and then, di ko maalala na, hindi lang pala, ano ba ako nagiginig lang, sabi ko, Lord, sorry. Yan, may mga, kasi yung time na yun talaga, yung ibang, parang wala lang, yung sa ko talaga, ko lang talaga na, and then, ngayon ko lang na re-realize ang lahat ng mga bagay. Kinakalang, we have to treasure everything. Yun yung mga natutunan ko sa buhay. Kaya,
So, maraming salamat sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Book of Ecclesiastes, chapter 7, verse, Basahin ko na nga lang para And then sabi dito, Ecclesiastes chapter 7, di ako magangaral mo, babasahin ko lang. A good man is better than a precious ointment, and a day of death than the day of one's birth. It is better to go to the house of the morning than to go to the house of festin. For that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Bakit kaya sinabi ni Solomon yun? Na it is better to go into the house of the morning rather than to go into the house of the feasting. Na kung saan in the house of feasting talaga kakain ka, di ba? Mabubusog tayo, di ba? Na andun yung kasiyahan, di ba? Kaya lang, sabi niya, it is better to go into the house of the morning. Bakit? Kung makikita mo, kalungkutan. Pero ang nakita natin dito as a lesson, katulad nangyari ngayon, through this time, na yung nangyari na ganito, nag-gather tayo. Magkakalayo man tayo, pero nag-gather tayo. Para tuloy na tayo, nagka-reunion sa mga panahon na to. Different churches na tayo, pero naandun pa rin yung connection. So makita natin talaga yung deep relationship ng bawat isa. Even though na sa Laguna, nasa Batangas, nasa Lucena, nasa Pangasinan, saan pa yung iba, basta Bulacan, pero we group together. So, tunay nga sabi nga, all things work together for good. There is always be a purpose. In everything na ginagawa natin, there is always be a purpose. So, nawa, dumating yung time na magagather tayo na hindi naman sa ganitong sitwasyon. Na there will be a time na we will have to gather together na habang po tayo malakas, habang po tayo malakas, kinakailangan gawin natin ang lahat ng nakakabuti para sa atin. But, kinakailangan mag-glorify pa rin ang ating Panginoon. And then the second things na natin, pag umaattend pala tayo ng ganitong gathering, makikita natin na darating din yung time na magpapantay din ang ating mga paa. Not unless na yung mga iba ay tawag nito, they are claiming the immortality sa kanilang buhay. Na kung saan sabi nga nila, that is impossible. Na dumating yun, kasi si Enoch, di ba alam natin si Enoch, hindi siya namatay. Na-coach siya. Pero yung iba talaga namatay, di ba? So, now ba nga, may realize natin na darating tayo sa ganyang sitwasyon na makita natin ano ba yung buhay natin dito, di ba? Habang tayo'y nabubuhay, we have to do something great for the glory of the Lord. Yung kung meron pa tayong mga kagalit, meron pa ba akong mga ng sama ng loob sa bawat isa sa inyo, sino man sila, hinihingi ko na ng kapatawaran. Hinihingi ka pa ng kapatawaran, gano'n. Ganun ba? Yan. At gano'n din sa bawat isa. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng conflict, even sa mag-asawa, di ba? Kaya sabi nga dun sa Book of James ba yun, na huwag natin palalampasin ng paglubog ng araw na hindi tayo nagpapatawad. We need to ask forgiveness bago tayo Kasi ang natutunan ko dun sa church na ina-attinan ko ngayon, and even sa video na pinapanood ko, we need to live a holy life. Hindi yung position natin sa church, hindi yung magaling kang magturo, kinakailangan yung holiness. Kasi kapag naandun na pala yung holiness, it will flow. The gifting, signs and wonder will follow. Kaya kinakailangan talaga natin na, kaya sabi ko nga kay Janet kanina, naku Janet, nagkasala tayo. Tatawarin tayo ng Panginoon kung ano na nila naisip natin. Sabi ko nga, tinawanan niya lang ako. So, yun, kinakailangan talaga maging aware tayo. Kasi actually, mararamdaman naman natin, makukonvict naman tayo ng Holy Spirit kapag tayo dumadaan na sa maling landas sa ating buhay. So, habang po tayo kinukonvict ng Holy Spirit, we should have to be thankful para sa ganun. Ma-correct natin yung sarili natin. No one is perfect sa atin. Di ba? Kahit naglilingkod tayo, may mga kamalian pa rin tayo na nagagawa. We need to pero kinakailangan talaga yun. Para sa ganun,
God will gonna flow, use our life as an instrument. Kinakailangan yun nga, dapat pala maging host tayo ng banal na Espiritu. Wherever we are, wherever we go, na kung saan nag-flow yung presence ng Holy Spirit sa bawat buhay natin. And then, another thing is that, marirealize natin yung ano ba yung tawag nito, yung achievement na natapos na natapos ng ating kapatid na to. Makita natin kung saan he is faithful sa gawain, no matter what na andun. Na nagda-drums, kaya walang nag-aano sa gitara na andun. So makita natin na yung ang tawag nito, yung maiiwan na legacy sa bawat isa pala sa atin, kinakailangan natin as much as possible makaiwan tayo ng legacy na kung saan na mag-glorify ang tao, mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. So kaya nga tawag ito kaya nga naka-video kasi. Ayan. So makita natin ganun nga. Kinakailangan talaga natin we have that legacy sa buhay. And then another thing is that ayan, well anyway, I have to be thankful sa Panginoon sa bawat buhay ko. Maraming salamat sa bawat isa. And I give all the glory sa Panginoon and even sa kanyang paggamit sa buhay ko din na in one way or another, kahit sa maliit na bagay lang na andun yung kita natin na nandun pa rin yung ng Panginoon, pag-guide ng Panginoon, pag-protect ng Panginoon sa bawat sa buhay ko. Kaya maraming Yun, no, si Ate Yesha naman, no? Ano ba kung walang masasabi? Ikaw hindi, may masasabi sa akin. Yun yung matindi, wala masasabi, pero siya yung nag-PM, nag-preach. Na-miss ko yun, ha? Si Ate Lima sa nino. Na-miss ko yung pag-preach na yun. Yan na. At saka ko pala kami po Pastor Brian po ng DI. Pagkamat ako po ay may klila. Ang pogi-pogi na yung pastor. Parang 1991 to parang 96 ako umuwi. Kaya ang kami naman, hindi ko kilala. Kagaya nila Pastor Edwin, at kanya, hindi ko sila naabot. Sabi ko parang madali lang ako talaga doon. At ang unang-una kong pag-apak doon sa Korea, parang ako'y naka-attend minsan sa Assemblies Christ ba yun? Naka-attend ako minsan lang. Tapos nanatili kami sa Sojo, kami ni Gilbert na ba yun. Nanatili kami doon. Magkaroon nga po ng JIN, doon na ako napanood sa bumili sa atin. At nakasama ko nga po doon yung si Alan at saka si Randy. Kasama mo ba sila? Gawa pa lang po, sekreto pa lang. Hindi pa ano pala kayo. Makasama ko sila. Doon ko naman nakita talaga yung puso ni Randy sa Lord na napagamit siya, drummer at saka gitara siya, At sa sandaling yun na nagkasama-sama kami, nagkakaroon kami ng mission, napunta kami ng Maso, na na-invite namin minsan si Sister Dolly, Pastor Domi, at saka si Pastor Si Chagoro. Yun, na-invite namin yun nung tayo ay nasa Maso. At habang kanina kami, habang kami nasa bahay, naalala ko yung mga picture, pinuna ko yun, pinadala ko sa ating GC. Maging si Brother Sammy na inaanak ko rin, ay nagpadala din siya ng mga picture. Nakita ko nga po doon yung mga picture namin na maliliit pa ang mga katawan. Kaya sexy pa. At napansin ko doon sa mga litrato, hinahanap ko talaga si Randy doon. Na meron siyang isang picture doon na siya ay nasa gitna. Oo, payat pa siya doon. Lahat talaga magpapayat pa nung kahit ako. Hindi kagaya nito. At ako'y nagpapasalamat minsan na nahilingan ako ni Alma. Parang birthday ba ni Randy, no? Opo, 50th birthday. Oo, yun. Nahilingan ako. Sabi ko, naku, salamat. Ako na may inaalaala. Napaimig ako napaya kasi naalaala pa nila ako. Eh di yun ay mag-asawa na kayo. Kasi, opo naman. Oo, Mahal kasi ni Randy maghingi na kayo. Oo, kasi nga ay
Hindi ko malaman kung ginawa ko, pinantahan ko siya ng singil Chuka Kamila. Pero pinantahan ko siya doon, nag-video ako at umati ako sa kanya ng birthday niya. At nung malaman ko siya nitong later na, nagkaroon na siya ng sakit. Sabi ko, bakit kaya ganun? Bakit ganun ang mga, parang nabuo ang aking pag-iisip na siya may sakit. Nung mamatay si Pastor Paulino ba? Inaakit ako doon ni, hindi ba nag-aaya sa akin? Napupunta ako doon, sabi ko parang hindi ko siya kilala. Hindi ko siya naabot kasi umuwi ako 96 or 97. Pero siya daw ang nagdala doon sa mga ibang ano doon na trabaho doon. Siya ang nagdala sa Korea. Oo, kaya sabi ko hindi ko siya kilala. Tapos minsan makapagkwento ka na uuwi nga daw kayo. Uuwi kayo at ng ano ba? Sino ba nagkwento nun? Anak ba ni Pastor Paulino? Yes, ako. Napakwento, Yes. oo, na uuwi nga daw kayo dahil within 3 months, may taning na siya. Sabi ko, ganun ba yun? Tapos nga, sinusubaybayan ko na yung mga reels mo, mga lakad ninyo. Ito nga ang huling pupunta ka, mag-visit kayo sa oncologist. Sabi ko, saan pa ron? Sabi ko, gano'n, bibisit. Sabi ko, bakit kaya? Tapos, parang hindi ko maintindihan kung nabasa ko na 2 to 3 days, mawawala na siya. Sabi ko, parang hirap naman nun. Kami pupunta ba dun ng, kumbaga, mananalubong kami dito pagpunta namin. Ay, ang nangyari nga, ito nga salubungan ito, nandyan na siya. Kaya sabi ko nga, sabi ko, talaga ako yung nagulat. Nakita ko pati dun yung kayo nasa bed. Tapos bigla nag-text si Sister Au na, ano nga, sir, hindi, ngayon lang. Pinadali niya sa amin yung picture. Bigyan ako naiyak nung kasi parang ang bilis na akala ko. Maaabutan pa namin siya ng buhay ng August. Sabi mo, August kayo uwi, dahil naggagayak pa kayo. Tapos dumating yan kayo na yan, nandiyan na siya. Dito na lang kami pupunta, naabutan na nga namin ng ganyan. Kasi inisip ko pa noon, sabi ko, alam ko pag namatay sa ibang bansa ay matatagalan bago may uwi. Pero praise the Lord dahil napakadali ng pag-uwi niya dito. Yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil napakabilis. Kasi ang alam ko talaga yung ibang namamatay sa ibang bansa, almost months bago dumating. Pero siya talaga madali lang. Parang sa ibang bayan lang dito sa atin sa Pilipinas, hindi nating na agad siya. At yun ang labis ko rin pinagpapasalamat talaga kay Lord. At nagpapasalamat ako dahil sa buhay niya na pinagamit niya bilang siya ay nasa music ministry. At salamat po maging sa inyo lahat na tayo po ay nagkasama-sama dito. Nagkaroon tayo ng kaunting regalo kay Randy na maihayag ang kanyang naging buhay doon sa Korea. At maging ako pa kahit kaunti ang inilagi ko doon. At ako ay umuwi dito na hindi talaga ako na kumbaga, attendance lang ako sa church kasi nag-aral ako, karating ko rito, nag-aral ako, nakapasa ako sa board, then Buhay, pagbabalik lalo ng ating Panginoon kasi we are many times na po kayo